Kumusta mga kasaliksik? Kinumpirma ng mga mapagkakatiwalaang sources na inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ang plano ng pag-atake sa Iran. Ngunit nananatiling nakabinbin ang kanyang pinal na kautusan upang isagawa ito. Sa harap ng mga reporter, sinabi ni Trump, "You don't know that I'm going to even do it. I may do it. I may not do it." Isang malinaw na indikasyon ng kaniyang strategic ambiguity upang mapanatili ang tensyon at presyon sa Iran, habang binibigyan pa ito ng huling pagkakataong bumalik sa negosasyon. Habang hindi pa binibitawan ang opisyal na go signal, nagsimula na ang Estados Unidos na ilipat ang mga critical assets nito patungong gitnang silangan. Kabilang sa mga ito ang mga aerial tankers, mga F-35 fighter jets, B-52 bombers at iba pang support units. Ang mga aircraft ay inilagak sa iba't ibang strategic bases gaya ng sa Saudi Arabia, United Kingdom, Italia at sa Diego Garcia, isang kilalang US base sa Indian Ocean na ginamit na rin noon upang iparamdam ang presyon sa Tehran. Ang pangunahing target ng plano ay ang Fordow Nuclear Facility, isang pasilidad ng Iran na sinasabing nakabaon ng mahigit 300 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang Fordow ay tinuturing na kritikal sa kakayahan ng Iran na magpatuloy sa pagbuo ng sandatang nuklear kahit pamawalan ng isa o higit pang mga site. Sa kabila ng sinasabing no plans ng Iran na gumawa ng nuclear bomb, malinaw sa US intelligence community na ang pagkakaroon ng redundancy sa 12 nuclear sites ay bahagi ng matagal ng estratehiya ng Iran upang makabawi at makapagpatuloy kahit maapektuhan ang ilang pasilidad. Ayon sa ilang opisyal ng Pentagon, kumpiyansa silang kakayanin ng mga B-2 stealth bombers ng Estados Unidos na sirain ang Fordow gamit ang mga advanced bunker-busting bombs. Ngunit isang hamon dito ay ang lalim ng nasabing pasilidad. Ang mga public data ay nagpapakitang ang mga bunker buster na kayang dalhin ng B-2 ay tumatagos ng humigit kumulang 200 talampakan, samantalang tinatayan nasa higit 300 talampakan ang lalim ng Fordow. Dahil dito, lumalabas ang pangamba na baka hindi sapat ang kapabilidad ng US arsenal upang tuluyang wasakin ang site. Maliban na lang kung mayroong mas advanced na teknolohiya na hindi pa isinasa publiko. Habang inililipat ang mga asset, kasabay nitong bumalot ang espekulasyon kung ang mga ulat ng strike approval ay bahagi lamang ng psychological warfare ng ES upang mapilitan ang Iran na muling umupo sa negotiating table. Ang balitang ito ay unang isinapubliko hindi sa Estados Unidos kundi sa United Kingdom, sa pamamagitan ng Financial Times. Mula rito, kumalat ang ulat sa iba't ibang Western media networks at sinundan ng mga pahayag mula sa mga anonymous sources ng White House na nagpapatibay ng mga impormasyong mayroong aktwal na pag-apruba sa strike plan. Ang British Prime Minister ay agad na naglabas ng direktiba na maghanda para sa posibleng military action. Pinag-usapan ng kanyang gabinete ang posibilidad na gamitin ng Estados Unidos ang joint US-UK airbase sa Diego Garcia upang magsagawa ng airstrike sa Iran. Muli ring nabigyang pansin ang naging deployment ng 6 hanggang 7 B-2 bombers sa parehong base 2 buwan bago ito mangyari. Isang hakbang na malinaw na sinadyang ipakita ang kakayahan ng Amerika na umatake anumang oras. Sa loob ng 60 araw, binigyan ng US ang Iran ng palugit upang sumang-ayon sa isang bagong kasunduang nuklear. Ngunit ayon sa ulat, ginamit umano ng Iran ang palugit na ito upang paspasan ang kanilang uranium enrichment program. Ayon sa Israel, ginamit lang ito ng Iran bilang cover upang lalo pang palakasin ang kanilang nuclear infrastructure. Kaya naman sa ika-61 araw, naglunsad ang Israel ng isang hiwalay na operasyon laban sa Iran na pinangalanang Operation Rising Lion. Ang hakbang na ito ng Israel ay nagsilbing katalista para mas paigtingin pa ng US ang preparasyon para sa posibleng pagsabak sa aktual na opensiba.
Bukod sa mga asset sa Diego Garcia, inilipat din ang mga F-35 mula sa Amerika patungong United Kingdom at Italia bago ipadala sa gitnang silangan. Kasabay nito, ipinwesto na rin ang 30 aerial refueling tankers sa mga base sa Saudi Arabia upang tiyaking may sapat na logistical support para sa mga long-range missions. Gayunpaman, kapansin-pansin na wala pang ulat ng aktwal na repositioning ng mga B-2 bombers na may kakayahang magsagawa ng deep penetration strike. Ito ang nagpapaigting sa hinalang. Ang lahat ng ito ay maaaring isang calculated bluff lamang upang pasukuin ang Iran sa diplomatikong paraan. Sa kabila ng mga military movements, patuloy ang pag-uusap ni Pangulong Trump kasama ang mga senior aides at defense officials. Isa sa mga sentrong tanong ay kung kakayanin ba ng mga bunker buster ang sirain ang Fordo site. Maraming opisyales ang kumpiyansa, ngunit kinikilala rin nilang hindi pa rin tiyak ang tunay na lalim ng pasilidad, lalo't may mga impormasyon na hindi pampubliko ang tunay na estruktura at lalim ng Iranian nuclear infrastructure. Ang kasalukuyang militaring posturing ng Amerika ay hindi lamang para sa Iran. Ito rin ay nagsisilbing mensahe sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon, partikular sa Israel, na handa ang Washington na umaksyon kung kinakailangan. Kasabay nito, malinaw din ang mensahe para sa mga kalaban ng Estados Unidos, na handa ang Amerika na ipagtanggol ang mga interes nito at ng mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Habang hindi pa malinaw kung kailan o kung tuluyang ngang isa sa katuparan ang strike, malinaw na ang lahat ng hakbang ay maingat at kalkulado. Pinipilit ng Administrasyong Trump na panatilihin ang tensyon sa punto kung saan maaaring mapuwersa ang Iran na bumalik sa negosasyon. Ngunit sa parehong pagkakataon, ay ipinapakita rin nila na handa silang gumamit ng puwersa kung ito'y magiging kinakailangan. Sa lilim ng gabi ng ika-13 ng Hunyo, binuksan ng Tel Aviv ang tinatawag nitong Operation Rising Lion. Isang malawakang pag-atake na dinisenyong pabagsakin ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng agarang ganting sala. Ayon sa matataas na opisyal ng Israel Defense Forces, ang unang yugto ng operasyon ay nakatutok sa decapitation strike, ang pagputol sa ulo ng command and control apparatus ng Iranian Air Force at ng Revolutionary Guard. Kung tatanggalin mo ang nagbibigay ng utos, mananatiling tahimik ang mga sandata, pahayag ng isang senior planner na humiling na hindi pangalanan. Kaakibat ng salitang iyon, tuloy-tuloy na lumipad ang mga stealth fighter at long-range munition mula sa mga forward base sa Negev Desert. Sa loob ng 24 na oras, naitala ang sunod-sunod na pagsabog sa mga radar site, missile battery at command bunkers sa paligid ng Tehran at Esfahan. Subalit ang pinakamahalagang sandali ay hindi nilikha ng mga bomba, kundi ng isang serye ng tawag sa telepono. Inihayag ng Jewish Chronicle na mismong si Mossad Director Aleph, codename na itinago maging sa Israeli press, ang nag-utos na gamitin ang encrypted Iranian military network para magpanggap na General Hosseini, isang kilalang pangalan na pinagkakatiwalaan ng mga opisyal ng Air Force ng Iran. Sa loob ng ilang minuto, ipinasa ng mga field operative ang mensaheng, "May emergency briefing sa sentrong bunker south of Tehran. Kailangan ang presensya ng lahat ng senior staff." 20 pinakamatataas na opisyal ang nagmadali, tuluyang nagtipon sa pasilidad bandang 2:00 ng madaling araw. Tila ordinaryong pagpupulong lamang, kwento ng isang Iranian technician na nakaligtas sa unang alon. Naroon ang lahat, mula sa intelligence chief hanggang sa head ng air defenses. Hindi nilang namalayan na ang bunker ay matagal nang minarkahan ng laser designator ng isang Israeli drone na hovering high above Iranian airspace. Pagsapit ng 2:40, bumagsak ang 2 precision-guided bomb na may smart fuse. Sa iisang iglap, lumubog sa alikabok ang buong command nucleus. Walang radyo, walang optical relay at higit sa lahat, wala nang natitirang opisyal na makapagbibigay ng order para sa retaliation. Ang vacuum na iyon ang nagpaliwanag kung bakit ayon sa Israeli intelligence,
nagkaroon ng hindi pangkaraniwang katahimikan sa unang 24 na oras matapos ang strike. Normalmente, nakapreset na sana ang Plan K-Bar, ang banta ng Iran na pakawalan ang mahigit 1,000 ballistic missile laban sa mga lungsod ng Israel kapag sinalakay ang kanilang nuclear sites. Ang Iron Dome at David Sling ng Tel Aviv ay kayang salagin ang ilang dosena, ngunit mismong mga Israeli Air Defense Commander ang umaamin. Kung 1,000 sabay-sabay ang lilipad, may tatagos at tiyak ang matinding pinsala. Ang pagbabanta ay naging pundasyon ng deterrence doctrine ng Tehran sa loob ng halos 1 dekada. Ngunit nang bumulusok ang bunker, bumagsak din ang nerve center na nagtitimon sa missile brigades sa Khuzestan at Kermanshah. Dahil dito naging inutil ang planong pag-ulan ng mga misil. Ang buong matrix ay walang taong magbibigay ng code at execution key. Sa loob ng Iranian High Command, nagdulot ito ng matinding pagkabigla. Isinalaysay ng isang source sa loob ng majlis na si Supreme Leader Ayatollah Khamenei ay nabigong magsalita ng ilang minuto matapos matanggap ang ulat na napatay halos lahat ng top Air Force staff. Sa isang closed-door meeting kinabukasan, narinig umano ng staff ang nanghihimasok na boses ni Khamenei. Paano nakapasok ang mga Zionistong iyon? Saan nagkulang ang ating reforma? Tumugon ang isang brigadir. Ginamit nila ang ating sariling mga linya, mahal na lider. Tila alam nila ang bawat frequency. Sa puntong iyon, napagtanto ng Tehran na hindi lamang teknolohiya, kundi human intelligence ang pumasok sa kanilang pinakamalalalim na pasilidad. Habang umiikot ang mga tanong sa loob ng Iran, naghahanda na ang Israel sa posibilidad na hindi sapat ang airstrike para tuluyang sirain ang Fordo o Natanz kung mabigo ang mga American B-2 na tumagos ng sapat. Kaya ipinahanda ng Special Operations Directorate ng IDF ang lihim na unit na kilala sa code na Shodog. Sa nakaraang taon, ang parehong unit ang lumusot ng mababa sa hangin papasok ng Syrian airspace upang pasabugin ang isang underground factory ng precision-guided missiles na para sa Hezbollah. Sa operasyon na iyon, 60 gwardiya ang napatahimik bago 72 oras muling naiulat na nasa Israeli territory na muli ang buong team. Handa silang ulitin iyon, pero sa mas malayong teritoryo, sabi ng dating commander na si Colonel Yonapan L. Kung kailangang manual na ilagay ang shape charges sa Fordo, gagawin nila. Samantala, pinalalakas ng Tel Aviv ang information campaign. Sa isang press briefing, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, "Hindi namin hinahangad ang giyera. Ngunit hindi rin namin hahayaan ang rehimen nagbabantang punasan kami sa mapa." Ilang oras matapos iyon, nagsalita sa Knesset si Defense Minister Yoav Gallant at inisa-isa ang 5 baitang ng kanilang contingency. Una, dekapitasyon ng command. Ikalawa, pagkawasak ng air defenses. Ikatlo, neutralisasyon ng missile arsenal. Ika-4, total destruction ng enrichment capability. At panghuli, surgical extraction ng anumang natitirang high-value asset. Wala siyang binanggit tungkol sa timeline, ngunit may pahaging. Ang unang 3 baitang ay nagsimula na. Sa loob ng Pentagon, pinupuri ng ilang analysts ang bilis ng Israeli maneuver. Isang senior intelligence officer ang nagkomento sa off-record session. Kapag ganito kabilis at ganito nga-precise ang opening salvo, napipili ng kalaban ang katahimikan sa halip na kapahamakan. Ang Iran ay nagdalawang isip sapagkat hindi na nila alam kung nasaan pa ang natitirang eyes and ears nila. Gayunman, mayroon ding nagbabala na maaaring nagtitimpi lamang ang Tehran at naghahanda ng asymmetrical na tugon sa pamamagitan ng mga pro-Iranian militia sa Iraq, Syria at Lebanon. Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan, wika ng opisyal. Maaaring bagyo ang kasunod. Sa kabila ng lumalawak na tensyon, sinubukan ng ilang European diplomats na buksan muli ang back-channel talks.
Ngunit ang sagot ng isang mataas na opisyal ng Israel Ministry of Foreign Affairs ay kapansin-pansing matigas. Mayroon kaming nakikita at iyon ay baril na natatutok sa aming mga anak. Hindi usapang baril ang sagot sa baril, kundi pag-alis ng baril sa kamay ng kaaway. Samantala, patuloy namang nagsusumamo ang ilang Iranian moderates sa kanilang pangulo. Sa leaked audio na lumabas sa Persian language social media, narinig si President Ebrahim Raisi na sinabihan ng isang economic advisor, "Kung tayo hindi kikilos diplomatiko ngayon, baka wala ng Iran na mauuwian natin bukas." Sa yugtong ito, nagtagumpay ang Tel Aviv at Mossad na ipakita ang lawak ng kanilang reach. Nakawa nilang pasukin hindi lamang ang physical perimeter kundi pati ang komunikasyon at isip ng kanilang kalaban. Sa puntong ito, nakasentro ang buong rehiyon sa tanong, may kakayahan pa ba ang Tehran na bumangon at magpalipad ng 1,000 misil o tuluyan na nang naputol ang mga tali sa likod ng kanilang bantang bakal? Ang sagot ay posibleng matukoy hindi sa susunod na linggo, kundi marahil sa susunod na mga oras sapagkat sa gitnang silangan, ang pagitan ng katahimikan at biglaang pagliyab ay madalas mas manipis kaysa isang sandali. Habang nagbubunga ng alikabok ang mga precision strike ng Israel at patuloy na umiilaw ang pulang alerto sa Pentagon, pumasok sa kapihan ng White House press corps ang natatanging tanong, nasaan na ba tayo sa diplomasya? Sa ginanap na briefing, matatag ang tono ni Secretary of State Mike Pompeo. Inilalatag pa rin ng Estados Unidos ang kamay para sa negosyasyon. Aniya, ngunit kailangan muna ng Teheran na pahupain ang init ng uranium bago kami umupo sa iisang mesa. Kasunod nito, binigyang diin niyang hindi tinututulan ng Washington ang paggamit ng nuclear energy para sa kuryente. Ngunit mariing tinatanggihan ang patuloy na pagyaman ng uranium sa loob mismo ng Iran. Sa kabilang dulo ng mundo, sa loob ng Shura Council ng Tehran, itinala ng mga tagapanulat ang iritableng tugon ni Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian. Bakit kami bibili kung kaya namin sa loob ng bansa? Wala kaming balak gumawa ng bomba. Subalit bago pa man matapos ang sesyon, dumating ang balitang muling nagsagawa ng snap inspection ang International Atomic Energy Agency sa Natanz at nakakita ng trace amounts ng mataas na antas na enrichment. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may isang aide ang sumingit, nilapitan ang ministro at bumulong. "Sir, tumawag na naman si Trump. Sinabi niyang huli na raw ang lahat." Sumandig sa podium si Abdollahian at binigkas ng may desperasyon. Kung huli man, hindi dahil sa amin, kundi sa kanilang di matitinag na pre-kondisyon. Mula sa New York, nagpadala ng readout si President Donald Trump matapos ang isang lightning round press conference. Nang tanungin kung may bagong channel bang binuksan para sa Tehran, malutong ang sagot niya. "They had a chance 2 weeks ago. They could have had a country." Kinabukasan, inulit niya sa isang radio interview, the door is not entirely closed, ngunit ang dingding daw ay lumalapit. Sa wika ng diplomasya, malinaw ang mensahe. Kailangang pumili ang Iran sa paggawit sa enrichment o tanggapin ang panganib ng karagdagang military action. Sa larangan ng pandaigdigang politika, ramdam ang paglamig ng dating maiinit na kaalyado ng Tehran. Sa Kremlin, nagpatawag ng pulong si President Vladimir Putin kasama ang General Staff. Isang opisyal sa loob ng silid ang nagkwento sa Reuters. Tinanong ng Pangulo kung kaya bang mag-deploy ng karagdagang battery ng S-400 sa Iran. Tumugon daw ang Defense Minister Shoigu, "Hindi namin maipapangako, Your Excellency. Ang mga linya natin sa Ukraine ay hirap na." Dito nagmumula ang may ngiting bersyon ng salitang support. Naruroon ang retorika, ngunit kapos ang hardware. Maging ang Syrian Arab Army, na dating tahimik ngunit laging handang pumasa ng armas, ay abala sa sariling kampanya kontra mga naitirang insurgent sa Idlib. Nagpalabas ng pahayag ang Damascus, "Iginagalang namin ang karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili, subalit wala sa kapasidad naming magbukas ng ibang frontline." Sa Timog Lebanon, naghihintay ang Hezbollah,
Ngunit ayon sa Israeli Signals Intelihensya ay kalahating antas lamang ang intel traffic kumpara sa kritikal na panahon ng 2006. Nagtetengang kawali, sabi ng isang analyst sa Tel Aviv. Ayaw nilang masangkot kung hindi kayang sumalo ang Iran ng malalaking dagok. Sa maputik na disyerto ng Yemen, nanatiling aktibo ang Houthis. Ngunit sa sukat ng isang sampay bakod na tirada kaysa isang malapad na opensiba, itinuro ng CENTCOM ang isang pinakabagong missile launch mula sa Saada na bumagsak sa Dagat Pula, ngunit hindi umabot ng teritoryo ng Israel. Symbolic, not strategic. Wika ni Lieutenant General Mark Milley bago siya magrepiro. Parang nice lang ipakita ng Houthis na hindi sila tuluyang katahimikan, pero wala silang panghila para sa pangmatagalang sagupaan. Sa lahat ng ito, lumilitaw na isang banayad ngunit makapangyarihang aktor ang Beijing. 43% ng kabuuang pangangailangan sa langis at gas ng China ay inaangkat mula sa gitnang silangan. Malaking bahagdan nito ay mula sa diskwentong padala ng Iran. Nabili sa presyong mas mababa kaysa benchmark ng Brent, isang pang-ekonomiyang linya ng dugo, ayon kay Professor Li King ng Renmin University. Kaya't hindi na nakapagtataka nang maglabasa ng datos mula sa flight trackers. 3 Boeing 747 freighter, rehistrado sa China Eastern Logistics, ang nagtungo sa kanlurang ruta. Binaybay ang Kazakhstan bago biglang nawala sa radar habang papasok ng airspace ng Turkmenistan at hindi na muling nakita ng European Tracking Network. Pinahayag ng Daily Telegraph na ang filed flight plan ay Luxembourg. Ngunit walang eroplano ang namataan sa kontinente. Kapag nawawala sa ganito katahimik na paraan, kadalasan may kargamento yang ayaw ipakita. Komento ng retired RAF Wing Commander Pieper Clark. Sinita ng US State Department ang kaganapan. Sa isang background call, sinabi ng senior official, "We are looking closely at what might have been on those planes. They could be moving missile components out or bringing in ready-made systems. Either way, it tells you Beijing is playing a dangerous game." Kinabukasan, inusisa ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning at nanindigang, normal logistics flights, rumors lang ang lahat. Ngunit hindi ito pinalampas ni Pompeo na naglabas ng bahagyang mas maanghang na pahayag. Normal flights do not turn off transponders near conflict zones. Para kay Robert Greenway, dating direktor ng National Security Council sa unang administrasyong Trump. Simple lamang ang dahilan kung bakit low-key pero mahalaga ang kilos ng Beijing. Cheap oil keeps Chinese factories whirring, and Iranian rockets keep American carriers from getting too close to the Strait of Hormuz. Paliwanag niya sa Heritage Foundation Forum. Hindi malaswang pag-ibig ang umiiral, kundi mutual convenience. Habang umiikot ang mga haka-haka, tiniyak ng US Central Command na may nakaalalay na intelligence, surveillance, and reconnaissance assets sa paligid ng Strait at sa Gulf of Oman. Sa mga gabi-gabi, madalas makita ng komersyal na barko ang kumikinang na flight path ng RQ-4 Global Hawk ng mataas sa kalangitan. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng spy satellite kapag may marunong magbasa ng open source, sabi ng isang maritime analyst sa Dubai. Kapag may gumalaw na pangkaraniwan, lumilitaw agad sa AIS data. Pero kapag mga eroplano, iba ang usapan. Ipinagdiinan ng Department of Defense na walang tuwirang pahiwatig na armado ang nasabing 3 eroplano. Ngunit pinapaigting nito ang pangamba na maaaring lumalim pa ang partisipasyon ng Beijing. Nagbabala si Senator Tom Cotton sa Senate Armed Services Committee. Kung mapatunayan nating naghahatid sila ng dekalidad na guided missile tech, may kakabit iyon na konsekwensyang ekonomiko. Sabayang inilatag ng Treasury Department ang posibilidad ng secondary sanctions na maaaring akap-kapwa sa Chinese entities at sa sinumang lumalahok sa clandestine re-export operation. Sa gitna ng diplomatic chessboard, nagpaabot ng mensahe ang European Union. Sa isang joint communique, hinimok ng Brussels ang agarang de-eskalasyon at muling pagbabalik sa Vienna talks.
Subalit, naalarma ang ilang mediator dahil parehong Washington at Tehran ang naglabas ng signal na maaari ng sarado ang dating channel. Kapag parehong kampo ay nag-uusap na tungkol sa huling sandali, madalas ay sobra na ang pinsala para iurong. Babala ni Ambassador Gerard Arod, dating negosyador ng P5+1. Samantala, nagtipon ang Organization of the Petroleum Exporting Countries plus sa Riyadh at pinag-usapan ang posibleng epekto sa presyo ng langis. Isang opisyal mula sa Ministry of Energy ng Saudi Arabia ang nagbanggit kung magtuloy-tuloy ang tensyon at total na mag-embargo ang Iran sa sarili niyang supply, tataas ang benchmark ng lampas $100 kada bariles. Ngunit sumabat ang delegado ng United Arab Emirates. Sa sitwasyong ito, hindi kami pwedeng kumurap. Kailangang ready kaming mag-step up produksyon para hindi masakal ang pandaigdigang merkado. Sa likod ng mahigpit na maskara, maliwanag sa lahat na isa ring larong pamperswasyon ang presyo ng petrolyo. Hinihigpitan man ng sanctions ang Tehran, tumataas naman ang kita ng ibang exporters. At sa bawat pagtaas ng presyo, may hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa Washington, pinagunahan ng House Foreign Affairs Committee ang emergency hearing tungkol sa strategic leverage of economic sanctions versus military action. Isang dating CIA analyst ang tumestigo na kapag sumampa sa higit 3 buwan ang deadlock at patuloy ang covert Chinese lifeline, baka ma-neutralize ang sanctions effect. Dito nagugat ang tanong ni Congressman Michael McCaul. Kung ganon, saan nga ba patutungo ang lahat? Tumugon ang analyst, nasa dulo tayo ng isang makitid na kalsada. Kapag hindi tumigil ang Tehran sa enrichment, lalalim ang pakikialam ng Beijing at lalawak ang panganib ng isang regional conflagration. Sa Abu Dhabi, sumagot ang isang Gulf strategist. Kapag humaba pa ito, hindi na tanong kung may bagong nuclear deal, kundi kung ilang panig ang masasangkot bago pa maabot ang silangan ng Suez. Sa kabila ng anino ng digmaan, nananatiling buhay ang back-channel diplomacy. Ngunit gaya ng sinabi ni Trump, kumikitid bawat oras. Kung tatanggapin ng Tehran ang kompromiso, pagbili ng fuel rods mula sa Paris o Beijing sa halip na sariling enrichment, maaaring umusad muli ang usapan. Kung hindi, sasandal ang White House sa kombinasyon ng presyur militar at economic choke. Anuman ang piliin, malinaw ang konstelasyon. Naghihintay ang mundo sa susunod na tusok ng pawn sa mataas na larong ito habang patuloy na nagliliyab ang gitnang tabla ng gitnang silangan.